Ibig sabihin ng siyam, automatic yun sa atin ay pag-aayuno. Pero sa lugatan, kahalintulad ng binanggit natin ng luga, pag sinabi natin luga, ano yung kasing kahulugan ng pag-aayuno? Ano yung kasing kahulugan ng pag-aayuno sa Tagalog? Halimbawa, yung Tagalog ng pagkagat, di ba yung salita ng kagat? Ang kahalintulad ng kagat, ang salita niya ay nguya. So, yun ang ibig sabihin ng Arabic ng lugatan. So, ang salitang siyam, ibig sabihin ng siyam pag-aayuno, ang kasing kahulugan din niya sa Arabic, al-imsak. Ibig sabihin ng siyam, pagpipigil. Al-imsak naman, yung paghinto. So, pareho lang siya. Pero ang kahulugan niya sa tinatawag na mustalah, pag sinabi natin mustalah, ano yung automatic na pag-unawa natin kapag narinig natin ang salitang pag-aayuno? Kasi ang ibang relihiyon, meron din silang tinatawag na pag-aayuno, di ba? Halimbawa, ang Kristiyano, nag-aayuno rin sila. Nag-fasting din sila. Di ba? Yung fasting nila sa tinatawag na mahal na araw, di ba meron silang 3 araw na mahal na araw, nag-aayuno rin sila doon. So kapag ba sinabi sa'yo na nag-fasting ka ba, ibig sabihin ba ang tinutukoy doon nag-fasting ka kahalintulad ng ginagawa nila? Kasi pareho ng salitang pag-fasting eh. So kaya meron tinatawag na kahulugan ng pag-aayuno sa Islam. Kasi may sariling pag-aayuno yung Islam na ginagawa ng Muslim. So ang ibig sabihin ng pag-aayuno sa Islam, sa kahulugan ng Muslim, sa Islam, ibig sabihin nun sa Arabic niya al-imsak min shakhsin makhsus. Ito yung pagpipigil ng isang specific na tao. So sino yung tinutukoy na specific na tao doon? Dito na yung papasok yung kanino obliga yung pag-ayuno. Sino sila? Dito na yung kondisyon ng dapat Muslim siya. Tama? Dapat tamang pag-iisip. O dapat nasa wastong edad. So yun ang tinutukoy na specific na tao o particular na tao. Ibig sabihin nag-ayuno, pagpipigil ng isang specific na tao. So ang tinutukoy na specific na tao doon halimbawa ay dapat Muslim siya. So kapag nag-ayuno ang Kristiyano, kahalintulad ng pag-aayuno natin, sa tingin ninyo ba, yung kanyang pag-aayuno tama o hindi? Tama ba? Halimbawa, nag-fasting yung Kristiyano, na nagsahur din siya, kahalintulad natin, tapos hindi rin siya kumain ng gantong oras hanggang sa paglubog ng araw. Sa tingin ninyo, tama yung pag-ayuno niya? Tatanggapin ba ni Allah? Bakit hindi? Kasi kabilang sa kondisyon ay dapat Muslim siya. So yun ang halimbawa ang tinutukoy na dapat ang pag-ayuno ang tinutukoy dito ay sa specific na tao. Ibig sabihin, unang kondisyon ay ang dapat Muslim yung isang tao. Nakuha ninyo? So yun ang unang kondisyon halimbawa doon. Kondisyon yun, halimbawa tamang pag-iisip at tamang edad. Tama? Kaya ang tinutukoy dito ang pagpipigil ng specific na tao. Pagpipigil ng specific na tao. Tapos sabi niya, pipigilan niya yung kanyang sarili sa specific na bagay. At ano naman yung specific na bagay na yon? Yung pagkain, yung inom, at pakipagtalik. Diba? Sa may asawa ha. Yun ang tinutukoy doon. So, yun ang tinutukoy. So, ibig sabihin, pagpipigil ng specific na tao, tas yung kondisyon. Tas sa specific na bagay, ano yung bagay na yun? Sa specific na oras. So, anong tinutukoy na specific na oras doon? Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. So, ibig sabihin, tayong Muslim, kapag narinig natin na na-fasting ka ba, nag-ayuno ka ba, automatic yun ang maiintindihan mo kung ano ang pag-ayuno sa Islam, hindi ang pag-ayuno ng ibang relihiyon. Tama? Kasi ang ibang relihiyon, nag-ayuno rin sila. Kalintulad nga halimbawa na sinabi natin ng Kristiyano, nag-ayuno rin sila. Pero kapag ba sinabi sa'yo ng Kristiyano, fasting ka din? Mahal na araw ngayon So, ibig sabihin ba, fasting ka sa mahal na araw? Tama? So, hindi. Ang fasting sa amin kasi ganito. Sa specific na tao, specific na bagay, specific na oras, tas ta'abbudan lillahi ta'ala. Tas ito ay pagsamba kay Allahu Ta'ala. Bakit dinugtong doon na ito ay pagsamba kay Allahu Ta'ala? Bakit kailangan idugtong yon? Kasi pwede ang isang tao mag-ayuno, specific na tao na Muslim siya, nandiyan kanyang kondisyon, tas specific na bagay pinigilan niya, tas specific na oras, pero ginawa lang pala niya yung diet siya. So ngayon, ang pag-fasting ba niya ay tanggap? Hindi, kasi ang kanyang niyat,
ang kanyang niyat, ay bilang pag-diet. So kasi kabilang sa condition dito ang kanyang niyat. Kaya nga dito may tanong dito, ang niyat ba sa Ramadan ay araw-araw, gabi-gabi nagniniyat ka, mag-fasting ka bukas? O okay na yung magniyat ka sa unang araw tapos isang buwan na yun? O tapos, papaano yung pagniyat ng tao sa buwan ng Ramadan kapag nag-ayuno? So ito yung mga halimbawa ng mga tanong halimbawa sa buwan ng Ramadan. Kanino obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Kanino siya obligado? Ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim. At ang kanyang batas, ito ay tinatawag na wajib. Ibig sabihin ng wajib ay obligado. Ibig sabihin, ang pag-aayuno ay wajib. Pag sinabi natin wajib, ito yung kapag ginawa mo yung isang bagay, meron kang kabutihan. Kapag iniwan mo to, meron kang kasalanan o kaparusahan sa kabilang buhay. Ganun, kahalintulad ng sala. Di ba, nagsala tayo ng fajar, ng duhur, ng asar, ng maghrib, ng isya, ito ay wajib. Kapag ginawa mo yung sambayang, meron kang kabutihan, matatanggap mula kay Allah. Kapag iniwan mo, meron kang parusa kay Allah. Ganito rin yung pag-aayuno, kahalintulad ng sala, yung kanyang pagiging obligado. Kapag ginawa mo, meron kang kabutihan. Kapag iniwan mo, meron kang kasalanan o kaparusahan sa kabilang buhay. Naintindihan ninyo? So yun ang pagiging obligado ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kailan inobliga ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kay Propeta Muhammad? Kailan inobliga ng Islam ni Allah Ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kay Propeta Muhammad? Ito ay 2 years pagkatapos niya ng hijrah. Di ba si Propeta Muhammad galing sa Makkah? Tapos, pumunta siya ng Madina. Tama? Tapos pagdating sa Madina, ay 2 taon, at pagkatapos ng paglipat niya, sa 2 taon na inobliga ni Allah Ta'ala ang kanyang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So nakapag-ayuno si Propeta Muhammad ng 9 na beses sa Madina. Tapos yun ay 63 years old, namatay na siya. Nakuha ninyo? Ngayon ang tanong dito, pareho ba ang pag-ayuno ng unang pag-utos ni Allah na mag-ayuno, pareho ba? Ay sabi natin ay dalawang pamamaraan ng pag-ayuno yun. Unang pag-fasting ay 2 pagpipilian. Kapag dumating na ang buwan ng Ramadan, nung una, ang gagawin nila ay mamimili sila sa gagawin nila. Kung hindi, magpapakain sila ng mahirap. Tapos yun na yung fasting nila. Kapag kaya ka magpakain, ay yun na magiging fasting mo. Ikalawa, syempre, hindi naman lahat mayaman katulad ni Choi. Baka maraming pera si Choi, di ba? So, kapag fasting ang gagawin, ang gagawin ni Choi, pagpakain lang siya. Sige, kain lang kayo. So, hindi siya kakain. Yun ang gawin niya. So, ngayon, ang mga mahihirap, ang ginagawa nila, ang fasting nila, hindi sila kumakain kahalintulad natin. Tama? Ngayon, hanggang sa pinalitan ni Allah Ta'ala yung batas. Sa susunod na taon, sabi ni Allah Ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kapag nasaksihan nyo ulit yung buwan ng Ramadan, ibig sabihin sa susunod na, anong sabi nila ay mag-ayuno na kayong lahat. Ibig sabihin lahat kayo wala ng feeding program. Wala ng pagpapakain, lahat kayo dapat hindi nakakain. So ganun yung pamamaraan ng pag-aayuno at yung batas ng pag-aayuno na isinabatas ng Islam sa mga Muslim. Ibig sabihin nun ay para matarbiya ka. Ibig sabihin, pinalo ka niya bilang pagmamahal sa iyo, pagtatama, para maramdaman mo yung sakit na yung pagmamahal yun. Tama? Para magawin mo yung tama. So sa Islam, kabilang sa hikmah ni Allah Ta'ala, kung bakit nararamdaman natin yung gutom na to, na nasasaktan tayo sa pagkagutom, ay tinuturuan din tayo ni Allah Ta'ala na maramdaman natin yung ganito sa maraming dahilan. Kung sa magulang, nasasaktan ka bilang pagmamahal sa kanya, si Allah Ta'ala din may dahilan. Unang-unang dahilan, ito ay utos ni Allah Ta'ala para masanay tayo na ay sumunod sa utos ni Allah Ta'ala. Masanay tayo sumunod sa utos ni Allah Ta'ala. At masanay tayo na laging umiwas sa ipinagbawal ni Allah Ta'ala. At ito ay ipinag-utos ni Allah sa Quran. Tama? Kapag tinatanong kayo ng hindi Muslim, bakit bawal yan? Bakit ganito? Kasi ang unang sasagot nyo palagi, utos ni Allah ay pinagbawal ni Allah. So sabi niya dito, alauna dapat ang lagi mong sagot ay utos ni Allah o ipinagbawal ni Allah. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay utos ni Allah.
At saan nakalagay sa Quran? Itong sabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, mga Muslim, kutiba alaykumus siyam. Inobliga ni Allah Ta'ala ang pag-ayuno sa inyo sa buwan ng Ramadan. So, utos yun. Tama? So, yun ang unang dahilan. Ay, sinabi nga natin na ito ay syahru al-ikhlas. Ay parang pinapractice ka ni Allah yung puso mo maging dalisay, maging malinis na gagawa ka ng kabutihan para sa Kanya, ay dapat gusto niya ginagawa para sa Kanya lang, walang halong iba. Kasi alam niya yung tao, minsan nasanay sa pakitang tao. Di ba? Kapag gagawa ng isang mabuti, gusto niya lagi siyang pinupuri. Mashallah si Jabal, galing siya sa masjid, nakinig siya kay Ustad, mabuting tao yan. So yung tao nasanay sa ganun, na kapag hindi siya napupuri ng tao, hindi siya gumagawa ng mabuti. Tama ba? Ganun yun eh, kapag gagawa siya ng mabuti, gusto niya, Mashallah, ganito, palakpakan ninyo, ganun siya, gusto niya, nasanay siya ng ganun. So yung buwan ng Ramadan, parang pinapractice ka, tinetraining ka ni Allah Ta'ala na kung saan lagi kang maging ikhlas, nagagawa ka ng mabuti, gusto niya lagi para sa Kanya. Kasi bakit? Anong meron doon? Anong pamamaraan na yung pagkatao mo naging ikhlas ka kay Allah Ta'ala? Ano yun? Kasi kapag nag-ayuno ka, wala naman nakakaalam kung nag-fasting ka o hindi. Tama ba? Pwede pumunta si Mijal sa CR, kumain. Diba? Nang hindi walang nakakaalam. Kakain siya. Pero anong dahilan na hindi niya ginagawa yan? Kasi yung puso niya napapractice na, ginagawa niyang isang bagay na si Allah lang yung nakakalam, so hindi niya ginagawa. Tama ba? So dahil sa ikhlas na yon, yung kanyang puso napapractice na maging ikhlas kay Allah Ta'ala, mas dumaragdag yung kanyang pagkatakot kay Allah at pagsunod kay Allah Ta'ala sa paggawa ng mabuti na hindi niya kailangan pinupuri siya ng tao. At yun yung relihiyon ng Islam. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. At hindi naman tayo na pag-utusan sa relihiyon ng Islam na gumawa ng pagsamba sa pagitan ng paramihan ng gumawa ng mabuti, maliban na lamang ang unang-una ay dapat maging ikhlas ka kay Allah kapag gumawa ka ng kabutihan. Nang ibig sabihin ng ikhlas, gagawa ka ng mabuti, hindi lagi dapat pinupuri ka ng tao. Ibig sabihin ng ikhlas, ay gagawa ka ng mabuti, hindi ka magpapa-apekto sa sinasabi ng tao. Kasi ginagawa mo yung isang bagay na yan para kay Allah Ta'ala. Tama ba? So, dahil sa buwan ng Ramadan, isipin mo sa isang buwan na yon, napapractice ka gumawa ng kabutihan ng walang nakakaalam maliban na lamang ikaw pati si Allah Ta'ala. Pwede namang kumain si Jabal doon sa McDo. Kasama niya si Jollibee, nakangiti. Diba? Pero bakit hindi niya ginagawa? Kasi alam niya sa sarili niya na nag-fasting ako para kay Allah. Kaya nga binanggit sa isang hadith al-Qudsi. Anong sabi ng Propeta Muhammad at sinabi ni Allah Ta'ala? Kullu amali bani Adam lah. Lahat daw na ginagawa ninyong mabuti sa inyo yan. Ibig sabihin nun, kapag gumawa ng mabuti si Shimar, itong kabutihan na ginagawa ni Shimar sa kabilang buhay, kapag namatay na si Shimar sa kabilang buhay, lahat ng kabutihan nakalistayan ng mga anghel. Ito, nag-fast, nagsalaka, ito, nagsadaka, ito, nagmadrasa, nalistayan. Di ba? Lahat ng kabutihan nalilistayan ng mga anghel. Ibibigay sa'yo ni Allah lahat ng kabutihan mo, tutumbasan niya yan. Maliban na lamang ang hindi kayang tumbasan ng anghel na yan, isulat, ano yun? Sabi niya, illa siyam. Sabi ni Allah, maliban na lamang yung pag-aayuno. Hindi malista ng anghel. Kaya sabi ni Allah, illa siyam fa innahu li, dahil ang pag-aayuno na yan ay sa akin yan. Sabi ni Allah, wa ana ajzi bihi, at ako mismo magbibigay ng gantimpala sa kabilang buhay ng pag-aayuno. Anong dahilan? Kasi kapag matapat ka, di ba kapag sa school o sa trabaho, loyal ka, matapat ka, lahat ng mga tao, kapag naging matapat ka sa kanila, pwede kang ilibre tumbasan yung katapatan mo. Pero kapag dating sa presidente, hindi niya kayang tumbasan yan. At sabi niya, ako manlilibre sa'yo kasi matapat ka sa trabaho mo. Parang ganun. Tama? Hindi yan kayang tumbasan ng mga katrabahador ng classmate mo. Kasi classmate mo lang yan eh. Tama? Pero kapag nag-ayuno ka, sabi niya, parang ganun din yun. Hindi yan maisulat ng anghel. Ako mismo, sabi ni Allah Ta'ala, magbibigay ng kabutihan, kantimpala yan sa'yo. Kasi hindi yan kayang ilista. Dahil bakit? Anong dahilan?
Dahil nga sa bigat ng pagiging ikhlas ng taong nag-aayuno kay Allahu Ta'ala. Dahil ginagawa para kay Allah, nararapat lamang si Allahu Ta'ala magbigay ng gantimpala sa taong nag-fasting sa buwan ng Ramadan. Ikatlong dahilan, ano yon? Ta'zimu muraqabatillah. Ito ay pagdakila mo, ibig sabihin pagrespeto mo sa pagtingin sa'yo ni Allahu Ta'ala. Ibig sabihin, pagrespeto mo, pagdakila mo na si Allahu Ta'ala ay nakikita kanya at alam niya ang ginagawa mo. So kapag naging mahalaga sa puso mo yon, na nakikita ka ni Allahu Ta'ala sa lahat ng ginagawa mo, hindi ka basta-basta gagawa ng kasalanan. Kasi alam mo na si Allahu Ta'ala, alam niya yung ginagawa mo at nakikita niya yung ginagawa mo. Naintindihan ninyo? Halimbawa, pupunta ka sa labas, sabihin ng tatay mo sa'yo, huwag kang gagawa ng kalokohan ha, malalaman ko yun, nakikita kita. So anong mararamdaman mo kapag lalabas ka at sinabi ng magulang mo yun sa'yo? Matatakot ka, hindi ka gagawa ng kalokohan. So yung buwan ng Ramadan, binibigyan ng aral sa atin yun na parang sinasabi ni Allah sa atin na sinasabi ni Allah Ta'ala sa atin na tawag dito? Na huwag kang gagawa ng kalokohan bilang Muslim ka kasi nakikita kita at naririnig kita. Ngayon, bilang ikaw Muslim ka, na nag-aayuno ka nang wala naman nakakaalam, nag-fasting ka o hindi, kahit saan ka magpunta, mararamdaman mo at makikita, nagkakaroon ka ng iman, nakikita ka ni Allahu Ta'ala. Tama ba? Pwede naman kayo tumakbo halimbawa sa restaurant, sa McDo, sa Jollibee, nakakain ka nang wala nakita sa'yo. Pero alam niyo yung nagtutulak sa'yo para hindi ka gumawa ng kasalanan. At alam mo yung nagtutulak sa'yo para mag-continue ka sa kabutihan. Ano yun? Yung ta'zimu muraqabatillah. Ito yung pagdakila mo sa paningin sa'yo ni Allahu Ta'ala sa'yo na bilang ikaw yung Muslim na sumusunod sa Kanya. At alam ninyo, innal insan, yung isang tao kabilang sa pinakadahilan na kung saan yung isang tao kung bakit minsan nahuhulog sa kasalanan, ito yung istihana bimuraqabatillah. Ito yung hindi mo mapakita yung halaga sa puso mo, yung paningin sa'yo ni Allahu Ta'ala. Yun yung kabilang sa pinakadahilan kung bakit mabilis ang isang tao na mahulog sa kasalanan daw kay Allahu Ta'ala. Kaya nga tinawag ang syaitan sa suratu An-Nas na khannas. Anong sabi ng Allahu Ta'ala? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al-khannas. At ako'y nagpapakupkop sa waswas ng khannas. Ang khannas dito ay syaitan. Bakit tinawag ng Allahu Ta'ala ang syaitan na khannas? Ang ibig sabihin ng khannas, Shimar, ito yung pupunta sa'yo ang isang tao, si Jul, sasabihin niya sa'yo, sige na Shimar, gawin mo yan, okay lang yan. Sulsul ba? Di ba? Pagkatapos sulsulan ka, o nagawa mo na, puntahan mo si Jul kay Alfad. Alfad, alam mo ba, si Shimar, ganito yung ginawa niya, ganyan. Gawin mo rin. Kasi madali na naman sa kanya. Ang tawag doon ay khannas sa Arabic, sulsul yan. Ang syaitan, sulsul yan. So, papaanong paraan bakit nakakasulsul yung syaitan sa tao? At sa pamagitan kapag nawala sa puso ng tao yung respeto, pati yung pagdakila kay Allahu Ta'ala, ng paggawa ng kasalanan, pati kabuti, magiging madali sa kanya. Kaya ang isang tao kapag gumagawa minsan ng kasalanan, feeling ng isang tao may nakatingin sa kanya. Halimbawa, gumawa ng kasalanan ang isang tao na to sa restaurant, o sa bar, o kaya sa CR, o kung saan-saan. Pagkatapos nun sa isang estado na yon, case na yon, paglabas niya sa isang lugar na yon, pakiramdam mo, mayroong nakatingin sa'yo habang gumagawa ka ng kasalanan. Kahit walang nakatingin sa'yo, ang pakiramdam mo, ano nangyari doon? Ang pakiramdam mo doon ay parang mayroong nakatingin sa'yo na wala naman talaga. Nararamdaman niyo yon? Huwag niyo sabihin hindi, ibig sabihin, wala kayong ginagawang kalokohan. Mararamdaman niyo, di ba? Isang tao may ganon, estado na ganon. Sa tingin ninyo, alam niyo yung pinakadahilan? Ang nakikita niyong bagay na yun na yung syaitan. Yung syaitan na kung saan uudyukan ka, Jami, gawin mo yan. Kapag tapos mong gawin yung bagay na yan, tajid fi damir, matatagpuan mo sa damir, ibig sabihin ng damir, yung essence ng pagkatao mo, yung parang konsensya. Di ba? Pagkatapos ng kasalanan. Kasi bakit? Ang isang tao kasi makatapos gumawa ng kasalanan, una, kapag bago ka gagawa, uudyukan ka ng syaitan, ng khannas. Pagkatapos mo gawin yung kasalanan, iiwanan ka niya, makikita mo yung sarili mo na sa loob ng konsensya. Kasi iniwan ka na ng syaitan. Pagkatapos ang gagawin ng syaitan, nilipat sa ibang tao.
Sabi niya sa'yo, Jabal, alam mo ba, si Jami, nakita ko yan, ganun. So si Jami, pagkatapos gumawa ng kalakuhan, makita niya si Jabal, pakiramdam niya para nakita sa ni Jabal. Kahit wala naman nakita sa kanya. Yun ang tinatawag na khannas. Kaya nga sinasabi dito na meron isang sayings, shi'r. Pag sinabi mong shi'r, tula. Ang mga Arabo tula. Ang social media kasi dati ng mga Arab, tula. Kapag meron kang tula na maganda, mag-trending yan. So, anong sinasabi dito ng isang tula ng mga Arabo? Idha sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununun nas. Kapag daw sabi niya, mali na yung ginagawa ng tao, mali na yung paningin ng tao sa kanya. Kapag mali na raw yung ginagawa ng isang tao na to, expected mo lahat ng utak ng tao yung paningin niya sa'yo mali na. Kaya ang isang tao kapag gumagawa ng kasalanan, at nasanay ka gumawa ng kasalanan, ang minsan sabihin ng tao sa'yo, saan ka na naman galing, Jami? Di ba? Siguro gumanon ka na naman. Siguro ganito na naman. Ano ang pinakadahilan kung bakit ganun yung tao, yung paningin niya sa'yo sa pagitan ng paggawa mo ng maksiyat? Anong dahilan nun? Lianna syaitan. Dahil yung syaitan, ano yun? Nagkaroon, yakhnus. Ibig sabihin, nag-transfer siya. Lilipat siya kay Boret, lilipat kay Alpad, lilipat kay Joel, lilipat siya. Ganun siya ang gagawin ng syaitan. Ngayon, para malabanan mo yung isang bagay na yun, kailangan mo ng pundasyon ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'zimu muraqabatillah. At dapat mo makita yung halaga ng laki ng iman sa puso mo kay Allah Ta'ala. At pag nakita mo yung halaga ng iman sa puso mo, makikita mo yung halaga ng bawat gawain mo ng pagsamba kay Allah Ta'ala. Kaya nga yung isang tao, mapapansin ninyo, kapag gumagawa ng pagsamba, pansin niyo, halimbawa yung isang tao nagsala, hindi pa makokontento yung gagawa pa ng sunnah. Hindi pa makokontento ng sunnah, magbasa pa ng Quran. Tapos magzikir pa. Bakit ganun kahalaga sa kanila yung isang ibada, tapos minsan sa atin hindi mahalaga, tapos pareho lang naman tayo nag-iibada? Alam niyo yung dahilan? Kasi yung paghalaga ng isang tao sa pagsamba kay Allah Ta'ala, nakadepende yung halaga ng iman niya, yung puso ng pagdakila ng iman niya kay Allah, so lalabas sa kanyang gawain ng katawan, yung paggawa ng ibada kay Allah Ta'ala, nakadepende sa paggawa ng pananampalataya sa kanyang puso. Naintindihan ninyo? Tama ba ako? Naniniwala ba kayo sa akin? So yun talaga yung kahit ayaw nyo maniwala, yun yung totoo. So, ganun yung nagiging takbo, yung flow ng iman, ng pananampalataya ng isang tao sa kanyang puso at lumalabas sa kanyang katawan sa pagitan ng paggawa ng kabutihan. Kaya nga sinasabi ng mga salafus salih, ibig sabihin ng mga naunang mabubuting mga tao, arifuna billah. Sila yung mga taong kilala nila si Allah Ta'ala. Anong sinasabi nila? Meron silang isang quotation. Na yung quotation na ay lagi nilang pinanghahawakan bilang Muslim sila. Ano yun? Sabi nila, man aslaha sariratahu, aslaha Allahu alaniyatah. Sino man, sabi niya sa inyo, ay kanyang ingatan ang kanyang pananampalataya sa kanyang puso, ang kanyang iman, ang kanyang sikreto ng kanyang puso, aalagaan ni Allah Ta'ala, aayusin ni Allah Ta'ala ang gawain ng katawan mo. Ibig sabihin ang halaga ng pagpapahalaga ng katawan mo sa ibada. Sa ibada, nakadepende sa pagpapalakas mo sa pananampalataya sa iyong puso. Ibig sabihin, dapat nagkakaroon dito ng tinatawag na muwazana. Ang ibig sabihin ng muwazana, ito yung timbangan sa pagitan ng balanse ang puso mo sa pagitan ng gawain ng katawan. Kapag nakikita mo ang isang tao ang kanyang performance, yung gawain ng kanyang ibada ay mahina lang, tumutukoy yung kahinaan ng paggawa ng kanyang ibada ng katawan sa kahinaan ng kanyang pananampalataya sa kanyang iman. Kaya ang aral ng tinuturo sa atin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ta'zimu muraqabatillah. Ito yung dapat dinadakila ng puso mo ang iman na si Allah Ta'ala ay nakatingin sa iyo at alam niya ang iyong ginagawa. Naintindihan ninyo? Tama ba? So yun ang ikatlong dahilan kung bakit nandito yung mashru'iyat, yung kung bakit ipinag-utos sa atin yung pag-ayon sa buwan ng Ramadan at kabilang yan sa hikma ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Ang syaitan daw tinatakot kayo sa kahirapan. Ibig sabihin nun, kapag hindi ka magbebenta ng shabu, magiging mahirap ka. So dito tayo, easy money tayo. Benta ka na ng chongke, di ba? Ngayon, kapag nagbenta ka niyan, isang araw, 3,000 boret. Pwede ka mag-deliver. So, ya'idukumul faqr. Tinatakot ka niya, boret.
Kapag hindi ka gumawa raw ng kasalanan, tatakutin ka niya na magiging mahirap ka kapag hindi mo pinasok yung haram na to. Tignan mo yung halimbawa, yung isang tao nagriba. Yung nag-5-6, utang na 500, babayar ng 550. Tama? Ngayon, anong dahilan bakit siya pumasok sa bagay na ganun? Ay, syaitan ya'idukumul faqar. Yung syaitan tinakot ka sa kahirapan. Kapag hindi ka mangungutang sa Bombay, anong ginawa ng syaitan? Kapag hindi ka nangutang sa Bombay, sabi niya, magiging mahirap ka, wala kang hanap buhay. So dahil sa bagay na paniniwala na yun, ay ginawa mo siyang paniniwala. Nag-umpisa lang sa ilusyon hanggang sa pinaniwalaan mo at sa isinabuhay mo na. Ya'idukumul faqar. Pagkatapos ng ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Tapos uutusan na kayo gumawa ng kalaswaan pati ng ipinagbabawal. Ganun yung syaitan. Pero hindi minsan maintindihan ng tao yung takbo ng syaitan sa kanyang katawan. At hindi minsan maintindihan ng tao na ganito yung kalakalan ng syaitan sa katawan ng tao. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. Ano sabi niya? Nung nakita ng isang sahaba, si Propeta Muhammad kasama ng kanyang asawa sa gabi. Siyempre, sa disyerto dati wala naman ilaw, di ba? Di ba? Sa probinsya ba may ilaw? Ano pa ka sa disyerto? Walang ilaw. So nakita ng sahaba ni si Propeta Muhammad kasama yung kanyang asawa sa gabi pero hindi niya nakilala. Tapos nagmadali yung sahaba, nahiya siguro, tumakbo siya, umiwas. Umiwas siya. Sabi ni Propeta Muhammad, ala rislikuma. Sabi niya, teka lang, sabi sa mga sahaba, innaha Safiya. Ito ang babaeng kasama ko si Safiya, asawa ko. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah. Sabi niya, parang nagulat sila, ya Rasulullah, bakit mo pinakilala? Kumbaga, siyempre sa isang tao, kumbaga, alam naman namin na propeta ka. At alam naman na babae na understood na asawa mo. Tama ba? Pero, bakit sinabi ng Rasulullah yon? Sabi niya, sa mga sahaba na yun, sabi niya, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Yung syaitan daw, tumatakbo sa katawan ng tao sa pagtakbo ng dugo. Kung saan yung meron kang ugat, nandun yung dugo. Tama? So yung dugo na yan, nandyan, tumatakbo yung syaitan. Hanggang sa utak mo, hanggang sa puso mo, napapasok ng syaitan yan. So kaya sinabi ni Propeta Muhammad yun sa mga sahaba, anong sabi niya? Kasi para hindi ka mag-isip ng masama sa akin. Kaya ibig sabihin, kabila sa pamamaraan ng mga Muslim, kapag nakita ka ng isang bagay, kaduda-duda sa isang Muslim, sabihin mo agad. Ayun mo, may dala si Jabal ng isang bagay. Itak. Jabal, saan ka pupunta? Hindi, meron lang akong kakatain na tao. Hindi, tupa. Sabihin mo agad kasi bakit? Baka mamaya, galit pala siya, may dala siyang itak. So, nagiging dahilan ka para pigilan mo siya gumawa ng kasalanan. Tama? Kapag kaduda-duda. Ngayon, ang pinakapunto dito, yung syaitan tumatakbo sa ugat ng tao, sa ugat ng tao, sa kanyang dugo. So dahil dito, sumasabay yung kanyang pagwaswas sa tao na gumawa ng kasalanan. Ngayon, kapag fasting yung isang tao, babagal yung takbo ng dugo na yan at babagal yung takbo ng syaitan. Tama? Kaya nga, kapag nagkakasakit ka, punta ka ng Manila Hospital, anong sabihin sa'yo ng doktor, huwag po muna kayo kumain ha. Ang kulit mo huwag kang kumain kasi didextrosan ka Kasi kapag ididextros ka at wala kang kain, doon lumalabas yung ugat mo. Kasi nangihina yung katawan mo, bumabagal yung takbo ng dugo Tama? Kaya kapag wala kang kain, doon mas gusto ng doktor yun. Para mabilis kang lagyan ng dextrose o yung takbo ng dugo mo, doon na isasabay yung dextrose. Kasi naglilinis ng katawan yun kapag hindi ka wala kang kain. At ganun din, bumabagal yung takbo ng syaitan, yung takbo ng dugo mo, at ganun din yung syaitan, ano mangyayari sa'yo? Manghihina ka. Hindi mo kaya mag-isip ng kasalanan. Tingnan mo ngayon, palubog na yung araw. Hindi mo, magsubok mag-isip ng kasalanan sa utak mo, hindi mo na kaya. Mamayang iftar ka sa akin. Isipin kita. Di ba? Ganon yung nangyari sa tao pagkatapos ng iftar. Sabi niya, pero ngayon, anong estado ng pagkatao ng pag-iisip ninyo ngayon? Sabi niyo, Alfad, punta tayo Robinson, gala tayo. Mag-isa ka na lang. Di ko kaya ngayon mag-isip. Anong isipin ngayon? Di ba? Ganon yung takbo. Kaya nga dahil dito, kapag ang tao nasa fasting siya, ang bumabagal yung takbo ng syaitan sa kanya. Nakuha ninyo? Fadayiku, sabi nga sa isang hadith, fadayiku bisiyam, ay ipitin ninyo yung syaitan sa pagitan ng pag-aayuno. Kaya kapag nag-fasting, kabilang din sa isang hadith, di ba? Mayroong isang hadith ng Rasulullah SAW na, ya ma'syar shabab, o kayo mga binata, mga dalaga, mag-asawa kayo, kapag
Mayroon kayong kakayanan. Kapag hindi nyo kaya, anong sabi doon? Kasi ang binata at dalaga malakas yung kanilang pagnanasa. Yung binata pati dalaga. Anong sabi ng Rasulullah kapag hindi na kaya ni Shimar? Ya Shimar, pag di mo na kaya, paalay ka bisya, mag-ayuno ka. Kasi sa pag-aayuno yun, linisin niya yung pag-iisip mo, yung puso mo, pati yung pagkatao mo. So, ganun kagandahan yung hikmah ni Allahu Ta'ala. Bakit tayo nag-fasting sa buwan Ramadan? Ay ta'zim muraqabatillah. Tapos, mudayaqatu syaitan. Iipitin niya yung takbo ng syaitan sa ating katawan. Para walang chance. Walang chance. Ang tanong dito, kaya nga meron sa isang hadith, diba? Idha ja'a Ramadan, kapag dumating ang Ramadan, futtihat abwabul janan. Bubuksan ni Allahu Ta'ala ang paraiso ni Allah. Wa uglikat abwabun niran. Tapos isasarado ni Allahu Ta'ala yung gate ng Jahannam. Tapos wasuffidatis syayatin. At lahat ng mga syaitan tatalian sa buong mundo. Wala. Pero ang tanong dito, Ustad, bakit may mga tao na gumagawa ng kalokohan yung syaitan nakatali? Nang dahilan nun, siya na yung syaitan. Siya na yung syaitan. Kasi ang isang tao, kapag tawag dito, hindi nasanay na sa paggawa ng katarantaduang kalokohan, ang syaitan, iwanan ka, no? Okay na to. Tarantado na, iwanan na natin to. Ganun yun eh. Kumbaga, ito, sira na to eh. Kumbaga sa isang bahay, demolish na. Di ba? So kapag na-demolish na yan, may i-demolish ka pa ba? Sira na. O kumbaga sabi ng syaitan, ito, sira ulo na. Iwanan natin yan. Ang Ramadan, sira ulo na yan. Nakuha ninyo? So ganun ang nangyayari kung bakit may mga tumatakbo pa rin ng kasamaan sa mga tao kahit Ramadan pa rin. Nakuha ninyo? So yun ang dahilan. Dahilan kung bakit tayo nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, innaha syahrut tawbah. Ito ay buwan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagtatawba ka kay Allah ta'ala. At ang tawba, lagi natin tatandaan, kabilang sa pinakamalaking ibada ng pagsamba kay Allah ta'ala. Anong dahilan? Kasi yung tao naman kasi talaga, mahalul khata' wan nisyan. Tayo, lagi tayo nahuhulog sa kamalian at kasalanan. Sino ba sa inyo hindi nagkakasala? Ang isang tao talaga, natural sa tao na gumagawa ng kasalanan at gumagawa ng kamalian. Pero ang nagiging normal na tao talaga matapos gumawa ng kasalanan, nagtatawba kay Allah. Pero ang hindi normal, yung panghawakan mo yung kasalanan, sabihin mo wala nang pagbabago, ganito na ako. Yun ang bawal. Kapag nagtatanong kayo, Ustad, paano ang isang case ng isang tao gumawa ng kasalanan, tapos nagtauba, nagkasalanan, nagtauba, nagkasala, nagtauba, nagkasala, nagtauba, ganun pa ulit-ulit. Ang mahalaga, nagtauba ka kay Allah Ta'ala. So, ang isang tao kapag nakagawa ng kasalanan at nagtauba siya, mabuti yon kapag nagtatauba ka. Pero ang nakakatakot lang kasi doon, baka mamatay ang isang tao sa loob ng kasalanan. Naintindihan ninyo? Karinto lang isang tao nagkasakit na ospital, na okay na ospital, okay na. Kapag katapos mo sa ospital, naging okay ka na, di ba wala na yung sakit? Tama? Ganon din ang isang tao nagtauba. Kapag nagtauba ka, ay parang din tinanggal ni Allah taling kasalanan na gawa mo na kahit na ulit mo pa. Hindi mo lang pwede pang hawakan yung kasalanan na sabihin mo ay ito na talaga yung pagkatao ko, hindi na ako magbabago. Yun ang bawal. Pero yung nagagawa mo siya pa ulit-ulit at nagtauba ka, ay hindi ko naman sinasabi na okay yung kasalanan. Ang pinupunto ko doon ay okay yung pagtauba mo matapos ang kasalanan. So hindi mahihiya ang isang tao kapag pumunta ng masjid. Kasi bakit? Kasi maraming mga taong bibigyan sila ng taufik ng Allah Ta'ala na pumunta ng masjid, maggawa ng ibadah kay Allah Ta'ala. Kaya ipinagbabawal sa isang Muslim, uy, ngayon ka lang dumating, dati di ka naman nag-fasting, di ka naman punta ng masjid, bawal yun. Ipinagbabawal sa Islam yun. Kasi bakit? Ginabayan siya ni Allah Ta'ala. Ay dapat sa isang tao ay magabayan din ni Allah Ta'ala. Ay hindi wala kang karapatan na husga ng isang tao. Kung nagbago siya ngayon, tapos namatay sa buwan Ramadan, edi sa langit siya. Ay ikaw nagbago ka, tapos pagdating ng Ramadan, nagbago ka, nag-ibang kasalanan ka, edi saan ka? Doon ka sa kangkungan. Kaya nga ang buwan ng Ramadan na tinatawag na buwan ng pagtauba kasi hindi lang isang tao. Kasi alam mo yung problema minsan kapag gusto magbago? Kapag halimbawa taga dito ka, dati kang snatcher. Di ba? Tapos nagbago ka. Ano sabi ng mga tao sa'yo pa nagbago ka? May bibiktimahin ka na naman na bago. Dati iPhone, ngayon Samsung. Di ba? Pero kapag lahat ng mga snatcher dito nagtauba, may sabihin ba ng tao, nag-joke lang yung mga tao na yan? Nag-joke lang kayo, lahat kayo sabay-sabay nagbago? Sa tingin ninyo, may niwala ang tao, hindi?
Maniniwala sila kasi lahat sabay-sabay. Ganto rin sa buwan ng Ramadan kapag ang tao nagbago. Tapos lahat sila sabay-sabay pumunta ng ibada. So hindi siya sabihin mo na joke lang yun. Kasi ang isang tao kapag ginabayan ni Allah Ta'ala, فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِ. Sino magagabay pagkatapos ni Allah Ta'ala? Naiintindihan ninyo? So yun yung pinakapunto dito na kaya tinatawag na ang buwan ng Ramadan, buwan ng pagtauba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga taong mag-iibada, maggagawa sila ng pagsamba, hindi baguhan sa kanila, kundi sa lahat ng mga tao. Kaya tignan nyo, normal, mapupuno yung masjid. So kasi bakit? Ito yung buwan na kung saan, yun ang ginabayan ni Allah Ta'ala. Tama ba? So ganun. Kaya nga dito, mudayakatu syaitan at ito ay nagiging tauba. Yung dating ginagawa mong kasalanan, ay pag magiging dahilan ang buwan ng Ramadan para baguhin mo ang sarili mo. Tignan ninyo. Yung sabi ninyo na hindi nyo kaya magsala ng Fajar, ngayon nakapagsala kayo ng Fajar. Parang Jum'ay ang Fajar natin dito. Dati kapag Fajar dito, 3-4 na tao lang yung tao ko. Di ba? Kapag Fajar, ngayon hanggang labas ng gate, kulang na lang kayo yung magbukas ng masjid. So ibig sabihin, hindi pala totoo yung dahilan ng tao na hindi niya kaya mag-Fajar. Kaya pala niya magbago. Yung sinasabi ninyo, hindi nyo kayang magising sa gabi para kumain mag-fasting, nagawa ninyo. Yung sinasabi niyo mahirap magsala kasi may trabaho ka, nagawa ninyo hanggang tarawih. May trabaho kayo, nagtitinda kayo. Yung sinasabi ninyo, hindi nyo kayang iwasan yung paninigarilyo. Tingnan sa buwan ng Ramadan, sa isang buwan na iwanan ninyo. Di ba? So, ibig sabihin, yung sinasabi ng tao na hindi niya maiwasan yung alak, na iwasan niya. Yung musika, na iwasan niya. Yung Fajr, nagagawa niya. 5 waktu pa. Dito pa siya nagpapahinga, antayin pa niya. Asar hanggang Maghrib, nagawa niya. So, ibig sabihin, yung isang tao, kapag binigyan ka ng taufik ng Allah o ng gabay na ikaw ay magbago, ay kaya mong baguhin yung pagkatao mo. Maliban na lamang, ay dapat talaga ituloy mo hanggang pagkatapos ng Ramadan. Kasi kung sino yung sinasamba mo sa buwan ng Ramadan, siya rin yung pagkatapos ng Ramadan, yung Panginoon mo. So, ibig sabihin, yung buwan na ito ay binigyan ka ng pagkakataon ni Allah Ta'ala na baguhin mo yung sarili mo na dati sinasabi hindi mo kaya pero nagawa mo pala. Tama ba? So kaya tinatawag na Shahrut Tauba, buwan ng pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay tinatawag din na buwan na Tazkiratul Ni'am. Ito yung para pinapaalala sa iyo ni Allah Ta'ala yung halaga ng lahat ng mga biyaya na natatanggap mo mula sa Kanya. Ya layta qaumi ya'lamun. Sana alam ng mga tao yung halaga ng biyaya ni Allah Ta'ala sa atin. Na dati kumakain ka sa school, sa trabaho mo, ngayon gusto mo kasama yung pamilya mo. Nakita mo yung halaga na merong magulang, na merong anak na kasama. Ilan sa atin na kung saan nag-iftar, nagubuka sila, walang nagluluto ng asawa sa kanila. Na walang nagluluto ng mga nanay sa kanila. Kayo, tignan ninyo. Nilulutuan kayo, gigising kayo, kakain na lang kayo. Tingnan niyo yung halaga ng biyaya ng Allah Ta'ala. Meron kayong magulang. Tingnan niyo yung halaga ng meron kayong asawa, na meron kayong anak na kasabay kumain. Yung iba nga pumupunta ng mosque kasi gusto nila kakain na lang sila. Hindi na kailangan mamalengke. Tingnan niyo kung paano binabalik sa inyo ni Allah Ta'ala na alalahanin ninyo yung bahay na tinatakbuhan ninyo. Kasi nakikita niyo puro problema. Balang araw makikita niyo yung halaga sa buwan ng Ramadan na ito pala yung bahay na gusto ko, na may nagluto sa akin ng magulang ko. Ito pala yung tatay ko na kung saan araw-araw nagtatrabaho na mamalengke, binibigay sa magulang ko para magluto sa akin. Ito pala yung halaga ng biyaya ko. Nakita niyo yung halaga? Ano ngayon? Subukan ninyo kapag nawalan kayo ng magulang, sino magluluto sa inyo? Sa sahur, sa iftar, gigisingin kayo ng Fajar. Ngayon, pinapaalalahanan sa atin ng Allah Ta'ala yung halaga ng biyaya na meron kayo. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tandaan ninyo lahat ng biyaya na binibigay sa inyo, lahat ng galing kay Allah Ta'ala. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kapag bibilangin ninyong biyaya ni Allah, wallahi hindi nyo kayang bilangin. Mag-umpisa tayo sa pagluto ng sahur. Tanggalan kayo ng nanay. Kaya ninyo? Walang magluto sa inyo sa sahur. Walang magluto sa iftar. Walang manggigising sa inyo. Kaya ninyo? Ngayon, sa buwan ng Ramadan, makita dapat ma-appreciate ninyo yung halaga ng merong magulang. Ma-appreciate ninyo yung halaga ng merong asawa, na merong anak, na merong tatay. Tandaan ninyo kapag tinanggalan kayo ng biyaya ng Allah Ta'ala, fala mubaddila, wala nang kapalit yan. Tandaan ninyo, bihira yung mga taong malapit sa atin na nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Wala magbibigay ng halaga ng inyong pagkatao kung hindi magulang ninyo. Walang magbibigay ng halaga ng pagkatao ninyo maliban yung mga malapit na tao sa buhay ninyo. Punta kayo sa akin. Hindi ko kayo papakainin. Sino ka ba?
Di ba? May anak ako may asawa ako, may pamilya ako, may magulang ako. Uunahin ko sila. Kahit sa'yo mong taga-masjid ka, nag-imam na nga ako dito, papakainin pa kita. Ano ka? Swerte mo naman, wala ka pa sa langit. Di ba? So tingnan ninyo, kahit sabihin nyo imam ako dito, nag-ano ko, hindi ko kayo papakainin. Di ba? Ngayon, tignan niyo, punta kayo sa bahay. O anak, kumain ka na. Ito yung iftar natin, ito yung sahur natin. O yung tatay mo na malengke, nagtrabaho, ito yung sahod niya, ito ganito. Kahit sabihin mo, ang paulam ninyo, yung tuyo, di ba? Ma-appreciate ninyo, nakita niyo na pahalaga yung magulang ninyo sa inyo. Kaya ang buwan ng Ramadan, pinapaalalahanan tayo ng lahat ng mga biyaya na yan. Tandaan ninyo kapag tinanggal sa inyo ng Allahu Ta'ala, wala yan halaga. Mawawalan kayo ng halaga. Tingnan ninyo, nagsasala kayo dito, meron kayong imam. Nagasambayan kayo, meron kayong moske. Paano pag tinanggal ng Allahu Ta'ala yung imam dito? Wala kayong imam. Tanggalan kayo ng magulang, wala magluluto sa inyo. Saan kayo punta? Sa tandaan ninyo lahat ng mga biyaya na dumarating sa inyo, pahalagahan ninyo. Yung magulang ninyo, pahalagahan ninyo. Yung biyaya na merong iftar sa masjid na yan, pahalagahan ninyo.